Noong April 1, 2025, inaprubahan ng Estados Unidos ang posibleng pagbenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $5.58 bilyong. Kasama sa bentang ito ang 16 na F-16C Block 70x72 aircraft at 4 na F-16D Block 70-72 aircraft, pati na rin ang mga kaugnay na kagamitan at serbisyo. Ayon sa US State Department, layunin ng bentang ito na suportahan ang patakarang panlabas at pambansang seguridad ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kakayahan sa depensa ng isang estrahitikong kaalyado sa Timog Silangang Asya gaya ng Pilipinas. Binigyan diin ng tagapagsalita ng National Security Council ng Pilipinas na si Jonathan Malaya na ang planong pagbili ng F-16 ay bahagi ng modernisasyon ng militar sa bansa at hindi naglalayong sakta ng interes ng anumang ikatlong partido kabilang na ang mapag-angal na China. Mahalagang tandaan na ang pag-aproba ng US State Department ay isang hakbang lamang sa proseso. Hindi pa ito ang nangangahulugan na pinal na kasunduan. Kailangan pang dumaan sa negosasyon at pag-aproba sa Kongreso ng Estados Unidos bago maisakatuparan ang bentahan. Pero malaking porsyento ang posibleng maaprubahan ang pagbebenta ng US ng F-16 sa Pilipinas. Pinili ng Pilipinas ang F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, subok sa labanan at modernong teknolohiya. Ang F-16 fighter o Fighting Falcon ay isa sa pinakamaasahang fighter jet sa mundo gamit ng higit 25 bansa sa loob ng ilang dekada. Ang Block 70x72 na bersyon ay may advanced avionics, radar system na kung tawagin ay APG-83 AESA radar at mas mahalagang lifespan kumpara sa mas lumang modelo. Ikalawa, kakayahang multi-role o versatile fighter jet. Kaya magsagawa ng air-to-air combat at air-to-ground strikes, reconnaissance at maritime operation. Ang pagiging multi-role nito ay perpekto para sa depensa ng Pilipinas laban sa anumang banta sa himpapawid at karagatan. Pangatlo, tugma sa modernization plan ng Philippine Air Force o PAF kasama ang F-16 sa Horizon 3 ng AFP Modernization Program mula 2023 hanggang 2028 kung saan prioridad ang pagpapalakas ng air defense capability ng bansa. Ang kasalukuyang fleet ng Philippine Air Force ay binubuo lamang ng FA-50 fighter jets mula sa South Korea, ngunit nangangailangan pa ng mas advanced na jet para sa air superiority. Ika-4, mas malakas na ugnayan ng US alliance and training support. Bilang alyado ng US sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, mas madaling makakuha ang Pilipinas ng training, maintenance at upgrade support para sa F-16. May interoperability ang F-16 sa mga kasalukuyang kagamitan ng militar ng Pilipinas at ng US, kaya mas madali itong i-integrate. Panglima, mas abot kayang kumpara sa ibang option. Bagamat mahal pa rin ang F-16, ito ay mas mura kumpara sa ibang 5th generation fighter jet tulad ng F-35 Lightning II ng US o ng Rafale ng France. May posibilidad
ng Foreign Military Financing o FMF o tulong mula sa US upang mabawasan ang gastusin nito. Bukod sa F-16, isinaalang-alang din ng Pilipinas ang iba pang fighter jets tulad ng FA-18 Super Hornet. Ito ay mula rin sa US. JAS-39 Gripen mula naman sa Sweden at ang Dassault Rafale ng France. Ngunit dahil sa matibay na ugnayan ng Pilipinas at US, pati na rin ang track record ng F-16, ito ang naging pinaka-logical na pagpili ng ating gobyerno. Sa makatuwid, ang F-16 ay isang cost-effective, battle-proven at technologically advanced na fighter jet na magbibigay ng malaking pag-angat sa kakayahan ng depensa ng Philippine Air Force at maging sa Philippine Navy ay may plano ring bumili o mag-acquire ng mga makabagong barkong pandigma gaya ng corvette, frigate at ang kauna-unahang submarine ng Pilipinas.